to God's will. Sa 1 Samuel chapter 24 to 26 ay walang tigil ang pagtugis na ginawa ni Haring Saul at ng kanyang mga tauhan laban kay David, isang pastol, dala ng inggit dahil si David noong panahon na yun, lalo na matapos ng kanyang magabi si Goliath, ay talagang sumikat na siya at siya po ay nakilala. At dahil nais ilagay ni David ang kanyang sarili sa maayos na kalagayan at dala ng takot, ay iniwanan niya na pansamantala ang bayang Israel at siya'y nagpunta doon sa lugar ng mga Philistine, doon sa Gad na pinag-aharian ni Haring Akis, kasama ang kanyang 600 kalalakihang mga tauhan, ang kanilang pamilya, ang pamilya mismo at mga anak ni David. At sa ating binasa kanina, partikular doon sa lugar ng Siklag, na sa kanya ibinigay ni Haring Gad, si David at ang kanyang mga kasamahan ay nanirahan sa loob ng 1 taon, 4 na buwan. At sabi ko po kanina, ito ang sitwasyon sa kanyang buhay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Siya'y nabuhay doon for 16 months out of the will of God. Kaya sa istorya nito ay ating makikita ang internal struggle sa buhay ni David. Yung kanyang desisyon na pumunta doon sa lugar ng mga Pilisteo na kaaway ng mga Israelita, kaaway ni David. Remember, ito po si Goliath ay sa panig ng mga Pilisteo, pero katakatakang si David ay nagpunta at pumanig doon sa kanyang mga kaaway, dala ng kanyang takot. Mali ang desisyon na kanyang ginawa because of fear and desire for safety. Kaya ng araw po na ating tutunghayan sa umagang ito ay nagpapaalala sa atin ng pangangailangan at kahalagahan ng ating maunawaan at malaman ang tiyak na kalooban ng Panginoon para sa ating buhay, sa mga pamimili at pagpapasya na ating gagawin. So, kumusta po mga magulang at kapatid ang kalooban ng Diyos sa ating kanya-kanyang buhay? Kumusta ang kalooban ng Panginoon sa ating mga pag-uugali? Sa ating pamilya na ginagalawan, sa ating pamimera, sa ating mga trabaho o sa inyong negosyo, sa panawagan ng Panginoon sa ating buhay, mga pangarap, ambisyon, pinaniniwalaan at pananaw, at maging sa bawat relasyon na hinahayaan mo natin tayo ay mapanoo kumusta ang kalooban ng ating Panginoon. Sa ating buhay at sa ating mundo ay maraming mahalagang bagay. Ang pagkain, ang pera, ay diyak na ituturing mong mahalaga. Subalit sa lahat ng iyon, ang isa sa pinakamahalaga ay ang kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Isa sa pinakamahalaga na dapat nating maunawaan at maisabuhay ay walang iba ang kalooban ng Panginoon. Kaya sa umagang ito ay ating titingnan ang ating pagpili, ang kahihinatnan o ang bunga at ang pagkakataon sa ating inilalaan ng Lord kaugnay ng kanyang kalooban sa ating buhay. So number 1, there is always, sabihin mo nga, always. There is always a choice for us to obey or disobey God's will. Now, doon sa verse 1 na aking binasa, ulitin ko lang po sa wikang English, but David kept thinking to himself. So, ang kausap niya hindi si Lord. Ang kausap niya ang kanyang sarili. David kept thinking to himself, someday, Saul is going to get me. The best thing I can do is to escape to the Philistines. Then Saul will stop hunting me in Israelite territory and I will finally be safe. Verse 6. So Akis gave him the town of Siklag, and they lived there among the Philistines for a year and 4 months, 16 months. David and his men spent their time raiding the Geshurites, Girzites, Amalekites, people who had lived near Shur,
toward the land of Egypt since ancient times. David did not leave one person alive in the villages he attacked. He took the sheep, goats, cattle, donkeys, camels, and clothing before returning home to see King Achis. "Where did you make your raid today?" Achis would ask, and David would reply, "Against the south of Judah and the Kenites." No one was left alive to come to God and tell where he had really been. This happened again and again while he was living among the Philistines. Achis believed David, though he thought to himself, by now the people of Israel must hate him or David bitterly. Now he will have to stay here and serve me forever. Now, ano po ang makikita nating lesson sa mga binasa kong talata? David made an incorrect assumption which led to a wrong decision. Ano ang kanyang maling akala? Sabi niya, "Balang araw, ako ay madadakip ni Saul. Balang araw, ako ay mapapahamak sa kamay ni Saul." Iyon ang kanyang pag-aakala. Kanina sabi ko, doon sa talata na yun na aking binasa, ang kanyang kausap ay ang kanyang sarili. Katakataka sapagkat natural sa buhay ni David sa kanyang pag-ugali, ang lagi siyang kumukonsulta sa ating Panginoon. Siya po ay isang lalaki na babad sa pananalangin at pagkonsulta sa ating Lord at sa kanyang kalooban. Pero sa puntong ito, dala ng takot at kalituhan sa kanyang buhay, ang kinausap niya ay ang kanyang sarili. At ang sarili niya ang sumagot sa kanyang sarili din. At ano ang kanyang panukala? Galing sa kanyang maling pag-aakala, "Balang araw, ako'y mamamatay, ako'y mapapahamak, kaya ang pinakamainam kong gawin ay ang pumunta sa lugar ng mga Pilisteo." Sa punto na yun ay kanyang nalimutan ang mahalagang pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Ano ang mahalagang pangako ng Panginoon sa kanya? Doon pa sa chapter 16 verse 1. Siya ang susunod na hari kapalit ni Hari Saul. At ang promise na yon ng Lord sa kanya ay kinonfirm ng kanyang kaibigang si Jonathan na anak ni Saul. Kinonfirm sa kanya at ito'y pinaniwalaan ni Abigail at ito mismo ay pinaniwalaan ni Hari Saul. Kaya nga para sa kanya, si David ay isang threat. Pero ang lahat ng iyon ay nalimutan ni David. Nakalimutan niya ang nakaraan, digmaan na kanyang pinagtagumpayan dahil sa presensya, sa kapangyarihan at tulong ng Diyos na nag-ingat sa kanya. Yung kanyang mga salita, "Someday, Saul is going to get me." Ang sabi ng iba, ang lahat ng iyon ay mga salita ng discouragement from a heart tired of trusting God for deliverance. Nawag mo huwag darating sa punto ng ating buhay na tayo'y maghihinawa, mapapagod o magsasawa na magtiwala at umasa sa ating Panginoon. Sa punto na yun po ang naranasan ni David. Pagod na siyang magtiwala. Ang dami ng panahon na siya'y tumakas sa maraming pagtatangka na ginawa ni Haring Saul. Pagod na siya sa punto na ito, kaya siya na gumawa ng paraan. Sabi niya, "The best thing na ating gagawin o magagawa para maligtas ay ang pumunta ako sa lugar ng mga Pilisteo." At ano ang kanyang naging buhay sa lugar ng mga Pilisteo doon sa Siklag? His life in Siklag was marked by sin, compromise, and deceit. Kailangan niyang palabasin kay Hari Achis ng Gat na siya'y kapanalig nila. So anong ginawa nito si David? Siya po'y napilitang magsinungaling. Nire-raid niya yung mga tribo, yung mga bansa na kanyang karating. At pag siya'y nagre-report kay Achis, "Saan ka nagpunta? Sino ang nire-raid mo?" Sabi niya, "Pumunta ako sa mga tribo na yon." Ang pinalalabas niya, ang mga tribo at bansa na kanyang nire-raid, pinatay ang mga lalaki, ang mga babae, sinamsam ang mga gamit, ay ang mga tribo nakakampi
ng mga Israelita para palalabasin niya na siya'y kaaway ng mga Israelita, pero ang totoo, ang kanyang nire-raid ay ang mga tribo na kaaway ng mga Pilisteo. Upang mapaniwala niya na siya'y kakampi nila. At pinapatay niyang lahat doon sa mga tribo na kanyang pinupuntahan. Dahil kapag mayroong nakatakas, sila ang magre-report kay Akis at malalantad ang kanyang tunay na kulay. Ang kanyang buhay doon sa Siklag, he lived with a false sense of security, believing he was safe. Paano siya ay magiging safe? Sa teritoryo ng kanyang mga kaaway, ang mga Pilisteo. At ayon po sa pag-aaral, during these 16 months ng kanyang buhay sa labas ng kalooban ng ating Panginoon, ay walang salmo na nalikha o inattribute kay Saul sa panahon na yun na siya'y nasa labas ng kalooban ng Lord. Kaya sabi nila, the sweet singer of Israel has lost his voice. Now, para sa atin, what are your negative Sundays that lead you to disobey or compromise God's will? Surrender them to God and commit to doing His will again. Ano yung ating mga pag-aakala, negatibong pag-aakala, balang araw ay ito ang mangyayari sa akin. Balang araw, ang masamang ito ang mangyayari sa akin. Kaya't mapipilitan kang ikompromiso ang katotohanan, ang kalooban ng ating Panginoon. At hindi yan ang tamang hakbang na dapat mong gawin. Ito po yung aking naranasan. Dumaan ako sa isang mabigat at hanggang ngayon dala-dala ko ang problema na yun. So yung panahon na naman ang isip ko puro negatibo. At dahil ang naman ang aking isip negatibo, ang aking gustong gawing aksyon ay negatibo. Sabi ko sa aking sarili, gaganti ako, sinaktan ako, gaganti ako, ito ang aking gagawin. Saan nagmumula ang lahat ng nais ko na gumawa ng negatibo o mali? Doon sa mali kong iniisip. Delikado po, mga magulang at mga kapatid, na tayo ay magkaroon ng maling pag-aakala, maling pag-iisip. Ano ang simpleng dahilan? Sapagkat ang pinipili natin ay ang hakbang o ang desisyon na labag sa kalooban ng ating Panginoon. Pero sa totoo lamang, bilang mga tao na nilikha ng ating Diyos, we are free to choose what we want. Kung ito may ayon sa kanyang kalooban, o ito may labag sa kanyang kalooban. Bakit? Sapagkat nang tayo ay nilikha ng Diyos, nilikha niya tayo na may pag-ibig. Kalakip ang kanyang pag-ibig. At ang pruweba ng pag-ibig na yun ay bigyan tayo ng kakayahang makapamili o yung free will na tinatawag. Hindi niya tayo nilikha na robot na kung ano ang gusto niya, kahit ayaw mo at ayaw ko, ayun ang laging masusunod. Binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahang makapamili. Pero sana ay ating maunawaan that God has given us the mind to think rightly, the heart to feel rightly, and above all, His Word, the Bible, the Holy Spirit, to guide us in making the right choices in life. There is always a choice for us to obey or disobey the will of God. Number 2, there are always, sabihin mo, always. There are always consequences for our choices regarding God's will. Basahin ko po sa wikang Tagalog naman, chapter 27, verse 1. Sinabi ni David sa kanyang puso, sa kanyang sarili, inisip niya, balang araw,
Ako'y mamamatay sa kamay ni Saul. Walang higit na mabuti sa akin. Someday I will perish. So the best thing I can do, para sa kanya, ito yung the best. Walang higit na mabuti sa akin, kundi ang tumakas tungo sa lupain ng mga Pilisteo. Si Saul ay mawawala ng pag-asa na ako'y hanapin pa sa nasasakupan ng Israel at ako'y makakatakas mula sa kanyang kamay. So tingnan natin, yung kanya bang ginawa ay tama? Yung inisip ba niya na siya ay na the best para sa kanya? Ang talagang the best. Doon sa chapter 30, mula sa verse 1. Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa Siklag. Kasi meron pong nakaambang digmaan, Israel versus the Philistines. Sa punto na yon, si David ay papanig sa mga Pilisteo at payag si Haring Akis ng Gat dahil nagtiwala sa kanya. Kaya lang, yung ibang mga leaders ng mga Pilisteo ay hindi bilib kay David. Sabi kay Haring Akis, paano kung sa gitna ng labanan ay bigla niya tayong labanan at kumampi sa kanya mga kababayan, delikado tayo. Kaya ang ginawa ni Haring Akis, pinabalik si David at ang kanyang mga tauhan doon sa Siklag. Ito po ang senaryo. So nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa Siklag, ng ikatlong araw, ang mga Amalekita ay sumalakay sa Negev at sa Siklag. Nagabi nila ang Siklag at sinunog ito ng apoy. Dinala nilang bihag ang mga babae, ang lahat ng naroroon, ang hamak at ang dakila. Hindi nila pinatay ang sino man kundi kanilang dinala at nagpatuloy ng kanilang lakad. Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa bayan, natagpuan nila itong sunog ng apoy at ang kanilang mga asawa, mga anak na lalaki at babae ay dinalang bihag. Kaya si David at ang mga taong kasama niya ay sumigaw at umiyak hanggang sila'y maubusan ng lakas sa pag-iyak. Ang dalawang asawa ni David ay nabihag din. Si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Nabalo ni Nabal na taga Carmel. Lubhang naguluhan, sabi ng wikang English, David was in great danger. Sabi ni David, the best thing I can do at ligtas ako sa gagawin kong ito ay ang pumunta ako sa teritoryo ng mga Pilisteo. Pero kumusta? Talaga bang the best? Talaga bang ikaw ay safe? Lubhang naguluhan si David sapagkat pinag-usapan ng mga tao, tauhan niya, na batuhin siya. Ang buong bayan ay masama ang kalooban maging sa kanya dahil sa kanyang mga anak na lalaki at babae na nagilihan ng mga Amalekites. So David reaped the consequences of the wrong he had sown. Inani niya ang mali at masamang bunga ng malidit at masamang itinanim niya nang siya'y lumabag sa kalooban ng ating Panginoon. Ang mga tao sa kanyang kapaligiran ay naapektuhan. Yung kanyang 6 na mga tauhang lalaki at mga pamilya nila at mismong pamilya ni David ay naapektuhan. At sa punto na ito, yung kanyang mga tauhan nagalit sa kanya, pinagtangkaan ang kanyang buhay, siya po'y batuhin sapagkat kanilang sinisisi itong si David. Dahil sa iyo, naniwala kami sa iyo, sumama kami sa iyo, kaya kami narito ngayon at napahamak din. Kaya gano'n na lang ang kanilang pagkagalit at gusto nilang gumanti kay David. Anong dahilan? Sapagkat si David ay nakinig sa kanyang sarili. Sa halip na kausapin si Lord, ano ang gagawin ko, Lord? Ang kinausap niya ay ang kanyang sarili. At ang sarili niya ay sumagot ng mali. Kaya ang ginawa niya ay mali. At ito na ang bunga ng kanyang mali itinanim. Because everything we do in our lives
touches those around us. Lahat ng gagawin mo, maapektuhan at maimpluwensyahan ang mga tao sa iyong kapaligiran. Kapag ang asawang lalaki, asawang babae ay lumabag sa kalooban ng Panginoon, maapektuhan ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Kapag ang mga magulang ay lumabag sa kalooban ng Panginoon, apektado ang kanilang mga anak. Ang mga tao sa simbahan, ang mga tao sa paaralan, ang mga tao sa gobyerno, kapag lumabag sa kalooban ng Panginoon, ay naapektuhan ang kanilang kapaligiran at damay ang mga tao sa kanilang kapaligiran. Kapag ang ating mga lingkod bayan ay lumalabag sa kalooban ng Panginoon, hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ano ang naapektuhan? Ang kalsada. Ang kalidad ng pinagagawang proyekto. Kaya ang nagsasuffer ay ang buong sambayanang Pilipino. Everything we do in our lives touches those around us. And when we decide to walk away from God, our lives are negatively affected. Amen po ba? Wala tayong makikitang maganda o mabuti ay hindi. Sa paglabag o paglabas sa kalooban ng ating Panginoon. Merong nagsabi, sin will take you farther than you want to go, keep you longer than you want to stay, and cost you more than you want to pay. Minsan ayaw mo na, pero lubhang malupit ang kasalanan. At si Satan, ang author ng kasalanan, nahihilahin ka talaga pagulusok, pababa, at talagang sa kapamakan ang mapupuntahan nito. Sometimes, what we consider best for us, contrary to God's will, can become the worst for us. Di ba yun ang inisip ni David, the best thing I can do? Delikado ang buhay ko, mahuhuli ako ni Haring Saul. Gayong ilang ulit siyang pinagtangkaan at ilang ulit siyang iniligtas ng Lord. Ito siya ngayon at nawibindang at nangangapak sa dilim. The best thing I can do. Pero hindi ito ang the best para sa kanyang buhay. What we consider best for us, contrary to God's will, can become the worst for us. Hindi dahil maganda sa tingin mo at pakiramdam at aprobado ng mas maraming tao o kalakaran sa ngayon, ay the best na nga. Ang basihan, yan ba'y tama, yan ba'y sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. What we consider the safest for us apart from God's will can become the most dangerous for us. Si David, kaya umalis ng Israel para daw makaligtas kay Saul. Pero pagdating sa Philistine, doon sa Siklag, mismong tauhan niya o mga tauhan niya ang nagtangkat na siya'y patayin. Hindi niya nasumpungan ang tunay na pagiging safe ng kanyang buhay. Para po sa bawat isa sa atin, God should never become our enemy by living contrary to His will. Otherwise, He would allow our true enemies to bring distress upon us. Iniwan ni David ang sa tingin niya'y kaaway niya, si Saul at ang kanyang mga tauhan. In effect, nilabanan niya ang kalooban ng Lord. Kaya ang Lord ay nagpahintulot ng talagang kaaway ni David, the Amalekites, na siyang nagdulot ng matinding hapis at hirap sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Huwag nating magiging kalaban si Lord sa pamamagitan ng ating paglabag sa kanyang kalooban. Or else ay darating ang tunay na kalaban
na magdudulot ng sakit at dusa sa ating buhay. So before we make a foolish decision and walk away from God, consider the price that we might have to pay. There are always consequences. And lastly, there is always, sabihin mo again, always. There is always a chance, an opportunity for us to return to God's will.